Pilipinas, una sa ating mga balita. Dumanak ang dugo sa isang panaderya sa Antipolo, Rizal matapos ang isang masalimuot na massacre. Sa nagpapatuloy na investigasyon, 7 na ang naitalang namatay. Una sa balitang yan, si Edniel Parosa. Joel at Darren, patay itong 7 katao sa karumal-dumal na massacre sa loob ng isang panaderya. Dito yan sa Barangay Kupang sa Antipolo City sa Rizal. Sa report ni Calabarzon Police Spokesperson, Police Lieutenant Colonel Chief Gawiran, nabatid na pawang mga kalalakihang empleyado ng JNC ang mga biktimang posibleng manong natutulog ang mangyari ang krimen. Kwento naman sa DZRH News ni Purok 1 Coordinator Jem Bellarmino, isa sa mga unang rumesponde sa lugar. Nakatanggap ng sumbong ang isa niyang tanod hinggil sa insidente kaninang bandang alas 6 ng umaga. Nang kanilang puntahan ng panaderya, nakakantado ito at kinailangan pang klasin bago tumambad ng mga katawang bordado na ng saksak. Pakinggan natin siya. Punta ko po dito, nakakandado po yung pintuan eh. Nanghiram po kami ng grinder para mabuksan yung pinto. Yung po, pagtingin po namin, nakahandusay na po. 5 sa mga labi ang nasa unang palapag ng bahay panaderya. Habang dalawa naman ang nadiskubre pa sa itaas. Pasado alas 11 na ng umaga nang tuluyang mahugot ng soko at ng punerarya ang lahat ng mga bangkay. Samantala, kinumpirma sa DZRH News ni Rizal Provincial Police Director, Police Colonel Felipe Maragon, na sumuko na rin sa otoridad ang hindi pa pinangangalan ng suspect sa krimen. Patuloy pang inimbestigahan ng PNP itong pangyayari. Kabilang na ang posibleng motibo sa ginawa nitong paranaksak. Para sa NBC TV Network News, ito si Edniel Parosa na DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Arestado naman ang isang babaeng nagbabagsak umano ng iligal na droga sa Bataan mula sa Quiapo sa Maynila. Yan at iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Isang matagumpay na anti-illegal drug operation ang isinagawa ng Orion Police sa pamumuno ni Police Major Bantaib Jalman kada katuang nila sa operasyon ng PIU, 2nd PMFC at PPDEO ng Bataan PPO sa Barangay Villa Angeles, Orion, Bataan. Naaresto ang 52 anyos na ginang na taga Montalban, Rizal na itinuturing itong isang high-value individual. Na-recover mula sa suspect ang isang plastic bag na naglalaman ng shabu na tinatayang nasa 101 gramo na nagkakalaga ito ng 686,800 pesos at mark money na 1,000 piso. Inamin na suspect na ilang beses na umano siyang nagdadala ng droga sa bayan ng Orion na galing umano sa Quiapo, Manila. Nahuli na rin umano siya sa illegal na droga at ang kanyang asawa kamakailan lamang ay nahuli na din at kasalukuyang nakakulong sa Bataan District Jail sa kaso ding droga. Naharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Gross Drug Act of 2002 na Republic Act 9165. Para sa MBC TV Network News, Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinapurihan ni Pangasinan Police Provincial Director Colonel Oliver Kapukyan si Agno OIC Chief of Police Captain Arnel Tamayo dahil sa matagumpay nilang pagkaaresto sa top 1 most wanted person sa bayan ng Agno. Sa ulat ni Police Captain Tamayo, nahuli ng kanilang tropa ang suspect na 42 anyos na mangingisda sa kanyang tahanan sa poblasyon Agno sa bisya ng warrant of arrest na pinalabas ng korte sa kasong Anti-Violence Against Women and Direct Children Act of 2004 na pinagkaluban ng piyansang 216,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. At dahil sa bigo pang makapaglagak ng nasabing halaga, ang suspect ay nananatili ito sa kustodya ng Agno Police Station at pag nagpalabas ng commitment order ang hukuman ay ililipat ito sa BGNP. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo Aristartit, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matagumpay naman na nahuli at walang takas sa otoridad isang wanted person sa Samar na humaharap sa kasong pagpatay.
Ayon sa report ng PNP, nagtago na sabing wanted at doon ito nahuli sa operasyon ng otoridad sa Malabon City. Inaresto ito sa bisa ng warrant to arrest sa kasong murder. Ayon sa PNP, bandang alas 11 ng tanghali ng araw ng linggo nang madakip akusado ng tauhan ng Dara Municipal Police Station sa Samar sa tulong at pakikipag-ugnayan na rin ng Malabon City Police Station. Nang mabunyag ang kinaruruunan o pinagtataguan ng nasabing akusado o wanted, agad ay kinasa ang sabing operasyon. Walang piyansaan na inilagak ang korte para sa pansamantalang kalayaan ng nasabing akusado. Sa kasalukuyan ay nakapiit na ang nasabing akusado sa Dara Municipal Police Station sa Samar. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao de Oro. Matagumpay na naresto ang isang individual na suspect sa kasong murder sa Davao de Oro sa pamamagitan ng joint operation ng Moncayo Municipal Police Station at isa pang unit ng kapulisan sa probinsya noong nakaraang araw. Batay sa report, nakilala ang nadakip na si alias Jack, 41 anyos, na tiniguri ang top 1 regional and municipal most wanted person at kilala rin na dating miyembro ng Communist Terrorist Group sa ilalim ng Front 3 Sub-Regional Committee 4 ng Southern Mindanao Regional Command, kung saan napaulat na siya ang nagsilbi bilang commander ng sandatahang unit pampropaganda mula 1998 hanggang 2012. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ang suspect sa Moncayo Municipal Police Station para sa kakulang disposisyon alinsunod sa inihain na warrant of arrest para sa kasong murder na walang inirekomendang piyansa. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng volleyball, pasok na sa quarterfinals ng 2025 AVC Women's Champions League ang PLDT High Speed Hitters. Ang mga naging laro sa report ni Matchpoint Millie Borja. Nakasiguro na ng pwesto sa quarterfinals ang PLDT High Speed Hitters sa 2025 AVC Women's Champions League matapos ang pagkatalo ng Queensland Pirates ng Australia sa Nakhon Ratchasima ng Thailand sa isang straight set sa laban kahapon araw ng Lunes. Dahil sa resultang ito, nakausad na ang PLDT sa Final 8 matapos nilang talunin ng Queensland Pirate noong linggo sa isang dominanteng 3-set victory sa pangunguna ng mga import na sina Wilma Salas at Savvy Davison. Kapwa may 1-0 win-loss record ng PLDT at Nakhon Ratchasima sa Pool D at maghaharap ngayong araw para sa top seed. Samantala, nabigo ang Creamline Cool Smashers na makakuha ng back-to-back wins matapos silang matalo sa matataas na players ng Setisu ng Kazakhstan sa straight sets, 25-16 sa first set, 25-17 sa second at 25-17 sa third sa PhilSports Arena nitong Lunes. Nabalanse ang kanilang record sa 1-1 sa Pool A at nakadepende ngayon sa resulta ng laro sa pagitan ng Setisu at Al Nassr para sa kanilang pag-asa na makaabante. Sinubukang bumawi ng Creamline sa ikatlong set sa pamamagitan ni Lori Bernardino at Michelle Gumabaw. Ngunit napigilan ito ng matitinding obensiba ng Thai setter na si Daria Sharorodska at ang 6'4" middle blocker na si Valeria Yakutina. Pinangunahan ni Erica Staunton ang Creamline na may 9 na puntos, habang nag-ambag naman ng tig-6 at 5 sina Anastasia Kolomoyets at Anastasia Kudryashova. Samantala sa ibang laro, nabigo rin ng Petrogas sa kanilang debut game sa Pool B matapos silang matalo sa Chinese Taipei's Taipower sa isang 4-set match. Galing sa kanilang historic PVL All-Filipino title run noong nakaraang linggo. Nagsimula sa mabagal na paglalaro ang Angels, subalit nakabawi sa ikatlong set sa pamamagitan nila Brooke Van Sickle at import na si Gia Day. Umiscore si Day ng 18 points sa 16 attacks, isang block at isang ace, kasama pa ang 8 digs at 9 na receptions. Habang may 13 points naman si Van Sickle. Nasa must-win situation na ngayon ang Petrogas sa pagharap sa hip-hing ng Hong Kong ngayong araw para sa pagkakataong makalusot sa quarterfinals. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pumanaw ng OPM legend at binansagang kilabot ng mga kolehiyala na si Haji Alejandro. Ang batikang singer-actor nasawi matapos ang kanyang pakikipaglaban sa sakit na colon cancer. Narito ang report. Nagluluksa ang entertainment industry sa pagpanaw ng OPM icon na si Haji Alejandro.
Ang pamamaalam ng veteran singer-actor na kumpirma sa pamamagitan ng isang pahayag na inilabas ng kanyang pamilya na privacy ang hiling sa gitna ng kanilang pagluluksa. Maugunita na minsang ibinahagi sa publiko ang pakikipaglaban ni Haji o Angelito T. Alejandro sa stage 4 colon cancer. December 26 noong nakaraang taon, nagdiwang pa nga ito ng kanyang 70th birthday na ibinahagi ng kanyang anak, ang theater singer-actress na si Rachel Alejandro. Habang sa isa namang post sa social media, naghandog ng awitin si Chef Barney Alejandro para sa kanyang ama na itinuturing niya ring first love, hero and idol at doon agad ding bumuhos ang pakikiramay sa kanilang pamilya. Ang binansagang kilabot ng mga kolehiyala na si Haji Alejandro na nagsimulang sumikat noong 1970s, nakilala sa mga awiting kay ganda ng ating musika, nakapagtataka at may minamahal. Para sa MBC TV Network News, ito si Angelica Cosme ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At iyan na po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Martes, April 22, 2025. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Miyerkules, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.